5 AM pala ng umaga kanina ay maaga po akong gumising. Dahil may ocular po kami ngayon sa Alabang at kailangan ko rin dumaan ng bangko. Siyempre, hindi mawawala ang magkape muna. And shout out kay Ma'am Emily Bernabe dahil pinsan po siya ng client ko. At dito nga kami magkikita ngayon sa Starbucks. Siyempre, feeling yayaman na naman ang lola nyo dyan. Akala mo naman daming pang order, di puta ka. At mga 30 minutes pa nga daw sila bago dumating. Kaya naisipan ko munang order ng kape. Isa lang dahil kakakape nga lang ni Niknik. Pero ang katotohanan, yung tira ko ay iinumin din naman niya. Napakaraming cakes dito. Pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko. Hindi ko nga pinapansin. Pero alam ko namang hindi rin ako makakatiis niyan. Matanggal lang naman yung cravings ko, okay na ako. At siguradong akong siniktik na naman ang makakaubos niyan. Kaya nga brewed coffee na nga lang yung in-order ko para may laban doon sa matamis na cake na in-order ko. At ngayon ko nga lang nalaman na meron din pala sila dito sugar na 0 calories. Kaya tuwag-tuwa ako. Nakatatlong subo nga lang ako nitong in-order ko. Ang tamis. Ewan ko ba habang tumatanda ako ay iniiwasan ko talaga ang sobrang tamis. Okay lang kung 0 calories yung sugar na ginamit. At itong kasama ko, hala, sige, banat, feeling bata yarn. Oy, mag-ingat ka na rin sa kinakain mo, uy. At wala pa nga 30 minutes ay dumating na rin si client at si sir at sinundan na lang namin sila para hindi kami mahirapan sa daan. Napakahigpit din dito sa subdivision nila. Pero hindi na sa akin bago yung mga ganito dahil sa dami na dinedelibera namin. At ito nga po yung kanilang new house na kailangan na talaga namin i-ocular dahil soon ay babalik na po ng Amerika si ma'am. Kaya pagdating namin dito, wala nang patumpik-tumpik pa, banat na agad, magsukat na kaagad, mag-estimate na ng mga dapat ilalagay. Sa dami po ng o-orderin nila ay kailangan ko talaga dito ng at least 2 to 3 months na pagpiprepare. Lalo't may dining set sila. Yun pa naman ang pinakamatagal na process, yung dining table. Lalo't gawa sa solid wood. Ayan na, para na kami nagkakarate neto ni madam. Pinapaliwanag niya sa akin kung ano yung mga gusto niyang gawin dito at ako na rin po yung bahala sa ibang design. Lalong-lalo na kung saan ipoporma or ilalagay yung set. At may mga part na kailangan po ay curtain ang ilagay at yung iba naman po ay blinds lang. Katulad na nga lang dito sa part na to, curtain po ang ilalagay namin dito. Pagkatapos nga umakyat na kami at tininan ko na yung mga pwede pang ilagay, lalo na yung mga ilaw. Dito sa may hagdanan na to ay curtain po ang ilalagay namin dyan. At syempre, pagdating naman dito sa second floor, ay tingnan muna natin itong first room. At dito nga, magkwakwarto si Sir. Oy, Sir, naalala ko talaga yung usapan natin kanina. Sobrang sumakit yung tiyan namin kakatawa. Nakaka-good vibes ka talaga. So, curtain po at blinds po ang ilalagay namin dito. Malalaki nga pala yung mga cabinet nila dito. At malalaki rin po ang mga kwarto. Sa pagkakaalam ko, sa chismisan namin ni Ma'am, ay ibebenta rin niya po ito. Pero, hindi pa sa ngayon. Siguro sa mga darating na panahon. Dito sa room 1 ay may sarili ding bathroom. Kaya ako pinapakita rin sa inyo, malay nyo na lang, dumating ang time na talagang ibenta na rin to ng may-ari, at least meron na kayong idea. Anyway, baka ako rin po ang mag-vlog dito. At dito naman sa kwarto na to, ay puro blinds lang po ang pupwede, maging sa bathroom. Lahat ng room dito ay naka-queen size ang mga bed, at lahat din may side table, maliban lang sa master's bedroom. American size po yata ang ipapagawa doon. At nakasagad sa kisame ang headboard na gagawin namin. Nakaka-excite yung ganito. Bihira rin po kasi sa amin nagpapagawa ng nakasagad sa kisame. Nung una, ang plano ko dito, blinds lang, pero para mas maganda, ipapakurtain na lang natin. At pumayag naman si ma'am sa mga suggestion ko. Dito naman namin ilalagay ang U-type na sofa na kung saan kagaya po ng vlog ko doon sa Antipolo. Shout out kay Ate Olive at kay Kuya Sam. Sabi ko naman sa inyo, napaka-bestseller talaga ng sofa ninyo. Blinds din ang ilalagay namin dito sa room 3. Bago kayo pumunta ng room 4, ay madadaanan nyo ang bathroom dito sa gitna. Bali, dito po kasi second floor ay yung room 1 lang ang mayroong sariling bathroom. Pagkakaiba nga lang dito ay malaki talaga siya. Bali, nandito nga rin pala sa second floor yung family room. Kaya tama lang talaga na malaki yung bathroom dito sa taas. At ito nga po yung magiging finish or outcome ng toilet na to. Nakaseparate nga dito yung shower room at saka toilet. Halos nasa 20% o 10% na lang yung bahay matatapos na. Ang tingin kong medyo matatagalan pa ay sa dirty kitchen nila at plano nila magpalagay ng swimming pool dito. Ito naman yung pinakang last room. At ang plano nga yatang ilagay po na bed dito ay purple ang kulay. Hindi ko nabanggit kanina na doon sa first room, light blue or powder blue yatang ilalagay doon. Ewan ko ba dito kay Kuya M kung anong plano niya? Pero syempre, sila ang boss, sila ang masusunod. At mag-alaray na naman tayo papunta sa baba. Hindi ko pa pala sa inyo napakita na nandito yung master's bedroom. At pagkakabuba naman yung may-ari ng bahay. Syempre, hindi. Hindi rin mawawala yung powder room dito sa baba at nasa may ilalim ng hagdanan nakapwesto. Sa bandang kaliwa ay may storage room naman. At marami nga pala mga tao dito. Sila po ay mga architect. Kung di ako nagkakamali, mga bago lang sila. Bigla ko nga rin na-miss yung anak ko kasi yung course niya ay malapit sa course nila. 13 nga pala ilalagay namin dito. Syempre, hindi pa kakabog si madam. At ito yung sinasabi ko sa inyo na American size. Sure ako na matatakpan
na talaga yung pader na yan. Dahil ang gusto ni Madam dyan ay naka full size talaga yung headboard. Syempre, kortina tayo dito at halika dito sa bathroom niya. Grabe, napakalaki din. May walking closet din. Ayan, napakalaki din. At hindi lang yan, mayroon pa yan sa may bandang likod ko. Napaka-humble ni Ma'am at ni Sir M. Hindi ako nahirapan na kunin yung ugali nila. Anyway, ako naman, kung ano yung ugali ko, yun na talaga. Medyo nag-a-adjust din ako, depende sa taong kaharap ko, pero talagang pinapakita ko talaga yung totoong ugali ko. Nakakapagod naman kasi magpanggap. Pagkatapos namin mag-ocular dito, ay dumiretso naman kami sa townhouse nila para mamili ng mga materyales, lalo na yung cover, mga design na ipapagawa nila sa amin dahil ang gusto nila, by December o before December, ay mai-deliver na namin. Saktong-sakto nga lang yung biyahe namin, hindi maulan, hindi mainit, at higit sa lahat ay hindi matraffic. Bago kami nag-usap-usap sa materyales na gagamitin, ay nagmerienda muna kami. Sarap nito from Contis. At pinauwi na nga nila sa amin yung mga tira na yan. Ang alam ko kasi cake lang yung mabibili sa Contis, may mabibili rin pala mga ganito. Bagay na bagay dito ang kape, kaya lahat talaga kami nagkape. Alam nyo sa mga oras na to, parang ang tagal na namin magkakakilala. Simulang maging content creator ako, yung experience ko talaga sa mga clients ko, grabe. May mga pailan-ilan na talaga may attitude, pero okay lang, ganun talaga. Ang importante ay mahalaga, charot lang. Ang importante ay mas lamang pa rin yung maayos ang ugali. Dog lover nga din pala yan si Ma'am, kaya talaga nagkakasundo kami. At grabe talaga yung kwentuhan namin dito, promise. Kung hindi nga ako nagkakamali, parang umabot ng 2 oras mahigit. At eto na nga yung part na pipili na sila ng mga cover na gagamitin sa mga set na gagawin. May karamihan din yung mga ipapagawa nila. Tawanan ulit at pagkatapos nga nilang mamili ay eto na. Pinadala na nila sa amin yung mga tira naming pagkain. At sila pa talaga yung nag-aasikaso. Maraming salamat So, po. bali pa uwi na kami and time check po ay 6:14. Ito naman, isang minuto lang eh. Talagang kinurek pa din ako eh. Ay, buksan ko ng ilaw. And so, binigyan na ako ni Ma'am ng ano. Ang dami niya binigay sa amin. Tapos, ito. Gucci! Ayan o. Gucci! Ulala. Totoo lang, hindi ako masyadong kilala ni Ma'am. Parang iba yung ano naming dalawa. Iba yung banding namin. So, bakit nga yung pangakatawa? Si Kuya M. Matindi, magpatawa eh. Anyway, thank you so much po. And amuyin natin. Siya, unahin ko to. So, feeling ko pang lalaki yung amoy nito. Palalaki nga. Oh, malamang pambabae to. Pambabae. Para sa akin, pambabae itong isang to. Yung taga-bukas ako, ayan siya. Pambabae din. Sabi ko na ito mas magugustuhan ko eh. Ito. Pambabae. Ayan, mas nagustuhan ko ang amoy nito. Ayan. Sa mga gusto pong umorder, nasa screen na ninyo ang aming contact number. Sa price naman, pakibasa na lang po. Dito sa amin mura pero hindi basura, kaya mag-subscribe ka na. Bye!